sa Buanay. Mag-asawa. Lahat sila gumagawa. Gumagawa sila. Pare-pares kami ng ginawa guys. Si Toto GM namin, veteranong kanyan, Bombay. Yun. Ano yun? Bombay din yun. Isang magandang araw ng linggo sa ating lahat mga kaprobinsya. Daladala ko yung aking tripod. Pero mabiyahe ako ngayon, hindi man ako mag-vlog kung saan saan. Dala ko lang rin aking tripod gawa ng magapalit baga ako nung aking sprocket kanina ng aking tricycle. Eh syempre ako din lang naman yung nagagawa nun. Ay vlog ko na rin. Ayun guys, nandito na tayo sa bayan ng Buwak. Bago tayo bumili ng ating sprocket kadena, sisilipin muna natin yung engine sprocket nito para tugma doon sa bibili natin. So kalasin natin to guys. Ano ay? Bago ako bumili ay tinan ko muna yung engine sprocket. Dahil para parehas yung ganyan pa rin kombinasyon yung gagamitin ko. Pag-alis ko nga mga kaprobinsya na rin cover ay talaga naman sandamakmak na putik at alinisan din natin yan. Ayun guys, bibili muna tayo ng sprocket kadena. Ang pagmamaneho ay isang pribilehiyo na may kaakibat na responsibilidad. Kaya sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin mag-ingat. Dahil ang buhay sa kalsada ay hindi natin alam kung tayo ba ay ligtas sa araw na ating paglabas. Ito na guys, nakabili na tayo. Ayan guys, ito na yung binili natin. Sprocket. Rear sprocket na 44 ang ngipin. Tapos front sprocket sa makina ito nakalagay 15 ngipin. Tapos siyempre ito yung DID. So ang hindi kong budget doon sa mayari, expect ko talaga dati sa yung dati kong nagamit ay 1,000 plus, pero 895 lang. So may sukli pa. Ayan guys, simulan na natin yung ating gagawin. Una ay in-stand ko muna yung motor dyan. Pagkatapos ay kakalangan natin ng bato para mas mapataas natin yung pagkakatayo ng motor para hindi tayo mahirapan mag-alis ng gulong. Ayan, sa mga hindi nakakaalam sa aking mga followers at siyempre sa mga kaprobinsya natin, ay medyo apurihin ko na rin talaga yung aking sarili. Dahil sa totoo lang po ay talagang ako ay masinop sa mga ganitong pagkakataon. Yung minsan ay masiraan tayo, kayang-kaya nating gawin yan sapagkat kahit pa paano ay nagkaroon tayo ng experience sa iba't ibang uri ng pagkakataon na tayo masiraan at siyempre sa iba't ibang lugar. At dahil nga mga kaprobinsya, hindi natin ito sariling sasakyan, ay siyempre kailangan natin itong pag-ingatan para naman mahalin tayo at pagkatiwalaan tayo ng lubos na nagmamayari. At yan isa sa aking kinaugalian sa pagkikipagdalahan ng ibang sasakyan. Ay meron pa man din mga kaprobinsya na kisabay sa akin, magapalitin daw siya ng kadena dahil agayahin doon yung nagawa ko. Hindi naman yung busing namin na diyan ako meron ng kadena, pamputo lang kadena. Minsan nga napapansin ko yung ibang mga driver, talagang umaasa lang sila sa mga talyer sa pagpapagawa ng kanilang mga sasakyan. Marami rin akong mga na-experience o nakitang ibang kapwa ko driver na kagaya ko, walang sariling sasakyan pero umaasa talaga sila sa mga talyer lalo na kung sila ay masisiraan. Ito yung mahirap na pagkakataon nga yung nasabi ko kanina. Paano na lang kung halimbawa maarkila tayo ng malayo, tapos kulang pa tayo sa gamit, tapos may gamit man tayo is kulang naman tayo sa kakayahan o experience na mag-ayos ng sira, counting trouble ng isang sasakyan is napakahirap yung galon kasi parang hindi ka o wala kang kwentang driver sa masabang sabi. Pero dapat kasi bilang isang driver aralin natin yung mga pagkakataon na masiraan tayo, yung mga basic lang kasi kailangan natin mapag-aralin ganito kasi ito yung magiging survival natin kung sakasakaling masiraan tayo sa mga liblib na lugar at sa mga pagkakataon na hindi tayo makarating sa ating paroroonan. Siyempre nakakaya naman sa ating mga pasahero. So ang pagiging driver ay isang sabi ko nga isang responsibilidad na dapat ay gampanan natin bilang isang public servant
as a driver. Pero ang hindi lang talaga maiwasan o ang realidad na kami mga driver ay minamalit din minsan ng aming mga pasahero. Iba ang tingin nila sa mga tricycle driver. Kasi merong ibang mga driver na talaga namang masama ang ugali at kung maningil ng pamasahe sa ibang pasahero ay sobra-sobra. Kaya tuloy kami mga matitinong driver ay siyempre nadadamay na rin sa mga na-experience ng mga pasahero. Kaya ang tingin nila sa ibang mga driver ay yung ganun na lang. Doon kami husgahan at maliitin. Ayos lang yun. Kasi ang hangad namin mga driver ay maihatid po kayo sa inyong pupuntahan ng ligtas. At syempre, makauwi din kami ng ligtas sa mga pamilyang naghihintay sa amin. At finally guys, tatapusin ko na yung aking pagdadrama dito. At matatapos na tayo kasi biglang may tumawag sa akin, magpapaservice daw. Kaya laban lang tayo mga kapwa ko driver. Laking lalaki doon sa Bukanay. Mag-asawa. Lahat sila gumagawa sila, pare-pares kami ng ginawa guys. Si Toto GM namin, veteranong kanyan, Bombay. Yun. Ano yun? Bombay din yun. Nasaan na? Hindi ko makita. Ayun. Galing ano talaga, yun ang galing. Ganito mga kaprobinsya yung buhay-buhay ng mga driver, no? Kailangan marunong ka magkumpuni ng iyong sasakyan para in case mapunta ka sa malayo, ay makakasurvive ka. At hindi ka siyempre mapapahiya din sa iyong pasahero. Ayan guys, tapos na tayo. At naglamas tayo ng grasa. Natural na gawain ng mga driver yan. Masiraan at gumawa ng sira ng ating sasakyan. So paano guys, hanggang dito lang. Salamat sa panood nating video.